Paki-start mga boss. Sige, yan mo. Oh, yun oh. Papatayin mo ulit. Patay. Sige. Yan mo. Malamig pa yan oh. Ano masasabi mo, boss? Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel, Barako Dos. Dayo from Mexico, Pampanga. Ang issue ng motor ni boss sa umaga, pag in-start, kahit napainitin, pagpiga ng clutch at pagkambyo, gumagano siya, dumadamba. So, kalimitan ang pinagmumulan niyan mga padreng. Once kasi na pumiga tayo, dapat yung lining sa plate lalayo siyang ganon. Ngayon, pag dumadambang ganon, ibig sabihin, kahit na pumiga tayo ng clutch, nakadikit pa rin yung lining dun sa plate kung bakit dumadamba. So, konting tip lang mga padreng, huwag kayong maalarma sa ganong issue. Ang gawin nyo lang, paandarin nyo, tsaka piga-pigain nyo lang ganon para mapasukan yung lining tsaka yung plate ng oil. Yun ang magiging dahilan para lumayo, para hindi na dumamba. So bali ang issue kasi noon doon sa clutch lining, madikit siya, nakadikit siya sa plate. Kahit anong piga mo, lalo na sa umaga, halos hindi siya lumalayo. So ang problema noon, anong langis ba yung ginagamit mo dito? Zinc. Yung kulay blue. Kulay blue, zinc daw yung langis niya. So minsan may kinalaman din po yon sa oil, kung bakit din gumaganon. So pero hindi yun issue mga padreng. So ganun nyo lang oh, para lumaro yung lining dun sa mismong plate. So hindi issue yun. So kahit naman anong langis, basta branded dyan, wala namang problema. Kahit na meron sinasabing eto magandang langis to, wala naman din doon. Kahit anong klaseng langis, so wag lang imitation o local, wala naman magiging problema. Ang issue ng motor ni boss yun nga, pag nag-clutch ka, pag cambio, dumadamba. So ganun nyo lang oh. Yan, ganyan lang. So mawawala din yun kalaunan. O ngayon, kung gusto mo talagang mawala yun, number 1, ang unang atake mo dyan, subukan mo magpalit ng oil. Ayan, yung Petron. Maganda rin yung Petron. Tahimik pa sa makina. So, yun ang first step nyo doon. Subukan nyo munang magpalit ng oil. Tapos, dito naman sa kanyang clutch lever, malayo naman. Okay naman to. Pero dumadamba pa rin. Number 1 attack mo dyan, palit ka ng ibang oil. Kung yung dati mong oil, yung anong tatak? Zinc daw. So, try mong magpalit. So, yun ang advice ko dyan. So, wag nyong isipin na issue yun. Ganun nyo lang. Dahil bago yung lining nyan. Minsan nakadikit. Minsan nasa lining. Pero subukan nyo muna dun sa oil. So, sinasabi ni boss dito, pag in-start niya, kailangan mo pa siyang gasan. Kailangan mo siyang igas na ganon para lang umandar. Pero hindi naman daw ganon hard starting. Gusto lang niya na pag in-start, kahit wala daw silinyador, ay aandar. So, dayo from, ayan, si boss, Mexico, Pampanga. Paki-start mo nga, boss. Check natin. I-start natin to mga padreng ng walang silinyador. Huwag mo nang i-push button. Sumakay ka para ma-check natin kung nakakondisyon. O, sige, tadyak. O, isa. O, nakadalawang tadyak. Kumandar naman. So, isa pa. O yan, umaandar naman. So okay naman yung motor niya. So gusto lang niyang manigurado dahil nga dito sa kanyang cylinder head medyo malagitik. So ang ipapagawa ni boss yung proper tune-up. Hindi lang adjustment ng barbula. Papasilip niya yan isa-isa dahil yun talaga yung proper tune-up. Kaya naman sa bidyong ito, kung gusto mong malaman na ang totoong proper tune-up, para sa inyo itong video na to. So ang gagawin natin dito mga padreng, tune-up. So ito yung proper tune-up, hindi lang yung ina-adjust yung barbula. Pag sinabing tune-up, tune ito no. Walang iniwan sa gitara yan, 6 string na ina-adjust natin. Ang number 1 na sisilipin natin, ito yung kanyang high tension wire. Dito sa kanyang high tension wire, kalimitan, humihina yung daloy ng kuryente once na ito ay corrosion. Kaya silipin natin, ayan oh. So sa pagkakataong yan,
labas naman yung tanso, ibig sabihin good yan. Once na tanso yan, automatic, eto, malinis din yung loob. Ayan, so ibig sabihin, good to, pwede na nating ibalik. Okay. So isunod natin dyan mga padreng, ito yung kanyang spark plug. O tanggalin natin yung spark plug. Dayo from Mexico, Pampanga. Ayan. O tanggalin na muna natin yung kanyang spark plug. At dito sa kanyang spark plug, okay naman yung kanyang sunog, so lilinisin lang natin yan. Ayan, okay yung sunog. So unleaded yung kanyang gasolina, napakaganda ng kanyang sunog. So ito ay goods na goods. So lilinisin lang natin at ibabalik natin. Okay na tayo dun sa kanyang high tension wire. Dito sa kanyang spark plug ay okay din naman. Ang clearance nito ay sukat ng lagare. So hindi po to ina-adjust, dapat replace according to maintenance schedule. Every 8,000 kilometers dapat to magpalit tayo. Yung iba kasi tinututok pa. So remedyo po yung tawag doon, pero mas advisable, bawat materyales merong life span yan. Once na ito spark plug, pag na-reach niya na yung 8,000 kilometers or 1 year, dapat magpalit na tayo. Pero sa pagkakataong yan, good yung kanyang spark plug, linis lang at pwede na nating ibalik. At isusunod naman natin dyan yung kanyang air cleaner. Pagkayari ng air cleaner, yung kanyang carburetor. So yung mga padreng, ito na yung kanyang spark plug at pwede na nating ibalik. So ang susunod natin dyan mga padreng, doon tayo sa kanyang air cleaner. So kalimitan, once na yung air cleaner natin o yung air filter element, once po yan na napunuan ng mga alikabok po yan na po yung time na pumapalya, hirap tumakbo kasi sinasabi ni boss dito parang nabibitinan siya sa takbo. So kailangan nating linisin yan. Kung may parang putik-putik yan, kailangan natin linisan dahil nga pag madumi yan, medyo matakaw sa gas, mabilis mag-init yung makina dahil nga mas lamang yung gasolina dun sa hangin. Dapat yan, lagi po yan balanse. So baklasin na muna natin, hindi ko napapakita. Checkin natin yung kanyang air cleaner. So yung mga padreng, naluwag na natin yung kanyang air cleaner. Kung mapapansin nyo, kumakatas yung oil galing dun sa kanyang air cleaner. Ayan o, bumabagsak kumakatas yung oil. O galing dito yan sa air cleaner. So tinatanong ni boss saan daw galing. Galing dun yan sa breather hose. So ito yung cover ng kanyang air cleaner mga padre. Mapapansin nyo, may oil dito. Normal yan, galing yan sa breather hose. Walang iniwan sa sinaing yan. Pag iniinin, tanggalin yung takip, may moist doon sa loob. So ang purpose ng PCB o yung breather hose, positive crankcase ventilation, itatapon niya yan sa air cleaner. Kung bakit basa yung ating air cleaner, so dito niya tinatapon niya sa air cleaner. So paano ba natin malalaman kung palitin na yung ating air filter element? So kurutin nyo lang. Pag kinurot nyo ganyan at napilas yan, pag ginanan nyo napilas, so ibig sabihin palitin na. Ayan kinukurot natin, hindi siya napipilas, so ibig sabihin good pa to. So tanggalin nyo lang rito. Ayan, tanggalin nyo lang. Ayan. Pagkatanggal niyan, silipin nyo rito. Ayan ayan napakarumi puno ng, ayan nakikita nyo ba? Ayan 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 napakadumi. So paano ba natin lilinisin yan? Ayan ayan pag pumasok sa carburetor yan, cause yan ng pagkapalya. Ayan so ang paglilinis dito mga padreng ay joy. Tapos bilad nyo lang sa araw. Pag natuyo na, paliguan nyo ng langis. Ang purpose ng langis kasi dyan didikit yung alikabok natin kung bakit siya binabasa ng breather hose. Ayan So to lilinisin natin ng joy. So hindi ko na ipapakita dahil
parang lalaban lang natin, tapos ibibilad natin sa araw. Ayan o. Ayan o. Okay. So yung mga padreng, ito yung kanyang carburetor. Once na madumi yung air cleaner element, automatic, ay madumi na rin yung kanyang carburetor. So bubuksan natin yan, tanggal tayo ng choke, tanggal tayo ng fuel mixture, ng idle. So baklas lahat yan. So baklasin ko muna, hindi ko napapakita. So yung mga padreng, ito yung kanyang carburetor. So hindi pa doon nabuksan to. So hahanapan muna natin siya ng issue, hindi porket brand new yan ay perfecto na yan. So number 1, sa floater, ang purpose ng floater, yung dami ng gasolina dito sa kanyang dito. Dapat yung gasolina natin ay hindi lumagpas dito, dahil once na umabot dyan, cause yan ng overflow. So dapat yan level lang yan. So ang nagle-level dyan, itong kanyang floater. So pansinin nyo yung kanyang floater. Pansinin nyo, medyo nakadukdok siyang ganyan. Dapat po yan level, ayan ganyan. So sa kabila mas nakadukdok. Ayan o, nakadukdok siya. Nakadukdok yan nakadukdok. Dapat po yan level. So papakita ko sa inyo, marami tayong content nito. Mag-adjust lang tayo ng kapiraso. Papakita ko sa inyo yung sinasabi ko nang nakatayo. Ayan o, nakadukdok siya o nakababa, nakadiin na ganon. So ayusin natin yan. So yung mga padreng, level na yung ating floater. Ganon din dito sa kabila. Ayan. So yan ang proper na level ng ating floater. So dito mga padreng, lilinisin natin yung main jet. Ang main jet, ito yung pagrektahan, dito yung gasolina. Once na madumi po yan, hindi tatakbo ng napakaganda sa rektahan. Kung nawawala naman ng minor dito sa kanyang slow jet, dito yung ito yung may kinalaman. Pag yung namamatay, pangit yung minor, hard starting, ito. At higit sa lahat, yung timpla ng gasolina tsaka hangin o yung fuel mixture. So pansinin nyo, parang nag-umido na siya. So kailangan natin linisan yan at lalagyan natin ng tamang tono na 3.5 base sa labas ng kanyang karayom dito. Once na lumabas yung karayom, automatic 3.5. Pero may mga carburetor na pag sinagad natin hindi lumalabas yung karayom. So syempre mag-adjust tayo, hindi 3.5 kundi 2.5. So lilinisin na muna natin yan, tanggal yan pati yung choke, pati yung kanyang idle. So lagi nyong i-check to, ayan nag-asin napakadumi once po yan na madumi, cause yan ng hard starting, minsan palyado, malakas sa gas. So ayan, lilinisin lang natin yan tapos i-adjust natin. Ayan napakadumi ng loob. So yung mga padreng, yan ang ating carburetor, nabuganan natin ang hangin. Ito mga jettings niya na pagsusundot na natin ang wire brush, tapos nabuganan ng hangin. So ibabalik ko na to, ang ituturo ko sa inyo yung 3.5 na adjustment. May technique doon, hindi porket 3.5 okay yun, depende rin tayo doon sa karayom. So balik ko muna to. So yung mga padreng, ito na yung kanyang fuel mixture. Lagyan nyo ng konting grasa lang para bang pinapasok nyo yung o-ring, hindi siya nangingiwi. Ayan padulasin nyo lang ng kapiraso. Huwag nyong ipapasok to ng malinis, tuyo, dahil magagasgas yan, mag-e-expand. Pero kung may pampadulas yan, magandang ipasok. So ipasok natin, papasok natin dito. Ayan, papakita ko, hindi natin ikakat. Isasagad natin to, dapat lumabas yung mismong karayom. Sagad na muna natin. Ito yung importante dyan mga padreng. Ayan, sagad natin yan. So yung mga padreng, nasagad na natin yung kanyang fuel mixture. Ayun nakikita nyo ba yun? Ito, nandito. Ayun nasasalat siya rito, lumabas. May mga carburetor na kahit na brand new siya, pag pinihit natin, hindi lumalabas. So yung dulo kasi na yan, siya yung nagko-control ng gasolina, kaya tinawag na fuel mixture. So dahil since na lumabas siya, ito part na to lumabas, automatic 3.5. Pero pag di lumabas yan, sakto sa labi, 2.5 lang dapat yung pihit nyo. So pihitin natin siya ng 3.5. So marami naman tayong content nito.
Siguradong alam nyo na yung pagpit nito. Ayan ha. Kalate. Isa. Isa't kalate. Dalawa. Dalawa't kalate. Tatlo. Tatlo't kalate. Ayun o. So, ganun lang. At pwede na nating ibalik yan. So yung mga padre, ito na yung finished product natin. So nakatono na yung floater. Yung kaninang floater niya masyadong mababa, maraming gas na popondo. May time na nabubulunan po siya doon. Yung air cleaner niya na marumi, automatic carburetor madumi din. Dahil nga konektado yung dalawa na yan. So lininis na namin ng Joy at binilad na namin. Tapos bago ibalik yon, dapat paliguan natin ng oil. So ibabalik ko na to. So yung mga padreng, chinek na natin yung spark plug, lininis natin, good pa yung high tension wire, good pa yung kopa, good yung air cleaner, madumi na, linis na natin, nabilad na natin sa araw, mamaya babalik natin yung kanyang carburetor, nalinisan na natin, at ang isusunod naman natin yung clearance ng kanyang barbula. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa at taga-Bataan lamang po kayo, or Pampanga, medyo malapit dito, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop, dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan, at tabing tulay lang po tayo mismo. So pakita natin yung tulay. Ayun yung tulay syempre pag may tulay ay may ilog. So sunod natin yung kanyang barbula. So yung mga padreng, dito naman tayo sa kanyang barbula. So ito yung pinaka-timing niya, tapat lang dito. Lubog intake, angat, lubog exhaust, angat, lubog intake, angat. Sabay natin ita-timing dito gamit yung kickstarter. So di ko na pinakita timing niya. So nung sinalat ko, sinasabi ni boss, parang hirap daw bumatak. So napansin ko, napakaliit ng clearance. So ang linalagay nating clearance diyan dito 0.010, dito 0.012 mm. So eto, base rito sa salat ko, napakaliit ng clearance. So ayusin natin yan. So yung mga padreng, na-adjust na natin yung barbula. Pakita ko sa inyo dito 0.10. So ayan pakita ko sa inyo. Ayan pumasok hilahin natin. Diba? Dito naman 0.12. Gamit yung 0.10 mm, mas maluwag siya. Pakita ko sa inyo. Ayan pasok muna natin. Ayan medyo maluwag siya. So okay siya, na-adjust na natin. So pag nag-adjust tayo niyan, check na rin natin yung kanyang timing chain. So okay naman yung kanyang timing chain. So eto, in-adjust na nila yung compression spring. Mintres kasi na binabatak natin yan, madaling paanda rin sa push button. So ayan in-adjust na rin nila. So konting tip lang mga padreng, pag nagbabalik tayo ng mga cover, dapat lagi nating grinagrasahan yung o-ring. Ang purpose niyan, hindi agad lulutong, tsaka pag pinasok natin, hindi magagasgas. So babalik na natin yan, okay na yung kanyang barbula. So yung mga padreng, ito na yung kanyang air cleaner at napakalinis na, dayo from Mexico, Pampanga. So yan, nalinisan na natin ang Joy at binilad na natin. Papaliguan natin to ng oil. Isang takip ang gagamitin natin. Na-change oil na rin natin yung motor ni boss at nasukat na natin yung tamang dami ng langis. So tabot na langis. So ito yung oil natin ganito. Turuan ko kayo. Ganyan lang Ganyan lang, hindi kailangan ng sobra sa dami. Ganyan lang okay na yon. Tapos ang gagawin nyo, ganun kakalat yan, ayan kalat yung ganyan Take note, wag nyong linisin ng gasolina to dahil nga mamamagayan, lalambot, mapipilas. Ayan diba? Ngayon, ayan ganyan lang. Tapos ang technique diyan, kailangan natin siyang punasan ng basahan. Punasan natin ganyan dahil sumipsip na yan. Yun, ganun lang. At pwede na nating ibalik yan So yung mga padreng, ang issue nito, yun nga
May dating daw na para ma-start lang, kailangan pang igas. Ginagas pa rito para lang mapa-start ni boss. So ito, nag-corrosion na rin dito. Pero hindi ko na ipapakita kung paano linisin yan. Lilinisin lang naman yan. Lagyan ng konting grasa. So na-change na, linis carburetor, linis air cleaner, high tension wire, spark plug, adjust barbula. Check natin ngayon yung motor ni boss. Ayan, Dayo from Mexico, Pampanga. Paki-start mga boss. Sige, yan mo. Oh, yun oh. Papatayin mo ulit. Patay. Sige. Yan mo. Malamig pa yan oh. Ano masasabi mo boss? Oh, yan oh. Perfect. Perfect daw, nakita. Kasi dati sinasabi ni boss, kailangan pang igas. O yan o, malamig yung makina niya, pero nakukuha ng one click dun sa push button. So, okay na yung motor ni boss. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.